Dito sa mundo ng cryptocurrency, isa sa pinakakilalang pangalan ay si Michael Saylor. Siya po ang chairman ng kumpanyang Strategy na mas kilala bilang Bitcoin Treasury Firm. Pero ngayon, may lumabas na mainit na balita ayon po sa isang bagong dokumentong na-submit sa US SEC. Posible raw na ibenta ng Strategy ang kanilang napakalaking Bitcoin holdings. Kaya ang tanong ngayon, bakit nila ito gagawin? At kailan? At ano po ang epekto nito sa crypto market, lalo na sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya sa video na ito ay ating himahimayin ang buong usapin mula sa SEC filing hanggang sa posibleng epekto nito sa presyo ni Bitcoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang laman ng bagong SEC filing ni Ginoong Michael Saylor at ang Strategy. Ayan, itong nakalipas na April 7, 2025 ay nagsubmit po ang Strategy ng isang dokumento sa US SEC na tinatawag po na Form 8-K. Karaniwan, ang form na ito ay ginagamit para i-report ang mga importanteng pagbabago o kaganapan sa isang kumpanya. Ayon po sa dokumentong ito, binigyan ng update ang mga investors tungkol sa kanilang mga Bitcoin purchases at ang estado ng kanilang utang or indebtedness. Pero, ang mas nakakagulat ay sinabi nila na posible silang mapilitang ibenta ang kanilang Bitcoin kung magkakaroon po ng mga adverse market conditions o kapag bumagsak po ang market at wala na po silang makuhang bagong pondo. Dati, palaging sinasabi ni Ginoong Michael Saylor na hodl lang sila ng hodl. Never daw silang magbebenta ng Bitcoin. Pero ngayon, mukhang may clause o condition na nagsasabing kapag sobrang sama ng market at hindi na sila makautang o makabenta ng shares, mapipilitan silang magbenta. Ayan. Ngayon ay kailan at paano po sila maaring mapilitang magbenta ng kanilang Bitcoin? Ayan, hindi po basta-basta magbebenta ang Strategy. Nakasad naman sa kanilang disclosure na they may be forced to sell if Bitcoin continues to fall and if they fail to raise capital through equity or debt. Yan, ang ibig pong sabihin niyan ay kung patuloy na bumaba ang presyo ni Bitcoin at hindi sila makakuha ng bagong pera either sa pamamagitan po ng pagbebenta ng shares o pag-utang, mapipilitan po silang gamitin ang kanilang Bitcoin para pambayad sa utang o gastos. Masakit to dahil ayon po sa report, meron po silang hawak na 528,185 na Bitcoin ngayon at nagkakalaga po yan ng mahigit $40.64 billion. At kung ibebenta po nila ito sa presyo ngayon, ay ayan, mas mababa po sa kanilang average cost na $67,485, magiging malaki po ang kanilang talo. Sa kasalukuyang presyo na $76,812, meron pa naman po silang unrealized profit na halos $5 billion. Pero kung biglang bumagsak ang market at mapilitan po silang ibenta ng palugi, malaking impact po ito, hindi lamang para sa kanila, kundi sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay bakit po ito nakakabahala para sa crypto community? Unang-una, si Ginoong Michael Saylor ay parang poster boy. Yan, parang poster boy ng Bitcoin institutional adoption. Noong taong 2020, in-announce po nila na gagawin nilang pangunahing treasury reserve asset itong si Bitcoin. Simula noon ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagbili ng Bitcoin. Kaya kung sila mismo na kilala sa pagiging matatag na hodling ay posible nang magbenta, syempre maaapektuhan ang confidence ng market. Imagine mo, kapag may balitang malalaking kumpanya ay nagbibenta ng crypto, natural lang na maraming retail investors ang matataranta. Pwedeng mag-panic sell at saka bumagsak bigla ang presyo ni Bitcoin. Yan, kapag nangyari yan. Kaya kahit wala pang aktual na bentahan na nangyayari, ay meron nang natatakot. Ayan.
Ngayon ay ano naman po ang standard disclosure? Ayan, or standard disclosure lang ba ito or may dapat tayong ikabahala? May mga nagsasabi na hindi dapat tayo magpanik kaagad. Ayon po sa ilang crypto community members, normal lang daw ito sa mga publicly traded companies, lalo na kung gumagamit sila ng debt instruments o pautang. Actually, hindi lang ito ang unang beses na lumabas sa 8-K filing ng strategy. Noong January 6, 2025, sa kanilang disclosure para sa fourth quarter ng taong 2024, nakasa din ang posibilidad na magbenta sila ng Bitcoin kung kinakailangan. Ibig sabihin ay baka ito ay parte lang ng kanilang legal requirements sa SEC. Isang clause na pang-cover lang kung sakaling worst case scenario. Yan, kung sakaling naganap ang isang worst case scenario. Pero kahit na ganoon ay hindi po maiiwasan ang kaba sa market, lalo na kung ang naglalabas ng ganitong disclosure ay isang giant Bitcoin holder. Ngayon ay paano naman po maapektuhan ang crypto market kung totoo ngang magbebenta ang strategy? Yan, kapag nangyari nga ang pagbebenta ng strategy ng malaking portion ng kanilang Bitcoin, malaking shock po ito sa market. Imagine mo, milyong-milyong Bitcoin ang biglaang ilalabas. Makikita ito sa mga exchange at sobrang laki ng supply sa isang bagsakan. At ang resulta, yan, pwede pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Yan, at kapag bumagsak si Bitcoin, damay halos lahat ng mga altcoins. Pwede ring mawala ang tiwala ng iba pang mga institutional investors at posibleng mag-pull out po sila ng kanilang investments. Hindi lang yan, maapektuhan din ang overall sentiment ng market. Mababawasan ang bullishness at mas magiging conservative ang mga traders at saka investors. Kaya kahit isang possibility pa lang ang pagbebenta, malaki na po agad ang epekto sa takbo ng market. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Partikular po dito kay Bitcoin. Tayong mga Pinoy na nag-i-invest po sa crypto, lalo na rito kay Bitcoin, ay kailangang maging maingat at mas maalam sa ganitong mga balita. Dahil kahit nasa Pinas po tayo, ang galaw ng mga big players sa US at saka Europe ay direktang nakakaapekto sa ating portfolio. Kung sakaling bumagsak ang presyo ni Bitcoin dahil sa posibleng bentahan ng strategy, marami pong Pinoy ang pwedeng maipit sa mataas na presyo o mawalan ng kita. Kaya importante po ang risk management. Mag-set po tayo ng stop loss at huwag po tayo mag-all in. At higit po sa lahat, alamin natin kung long term ba tayo o short term trader lang. Kaya kung naniniwala po tayo sa long term value ni Bitcoin, huwag po tayo magpanik sa mga ganitong balita. Pero kung short term po tayo, dapat ay marunong po tayong mag-react sa mga market signals. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay itong disclosure ng strategy ay isang eye-opener para sa lahat. Kahit ang mga kumpanyang sobrang bullish kay Bitcoin ay hindi po immune sa financial pressure. Kapag kailangan na ng cash flow, kahit gaano pa nila kamahal ang Bitcoin, ay pwede pa rin nilang ibenta ito. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ang bull run o dapat na tayong matakot. Ang mahalaga ay maging handa po tayo. Huwag po tayong maging emotional na investor. Magbasa, magsaliksik, at higit po sa lahat ay magplano tayo ng maayos sa bawat galaw natin dito sa crypto. Ayan, si Bitcoin ay hindi lamang po isang investment. Isa rin po itong lesson sa patience, risk at saka timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.